Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Hello po, ako po si Dr. Gary C. at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang ating pag-uusapan ay tungkol sa hot fit. Ito po ay hindi hot mama, hot fit. Yan po yung tinatawag na paresthesia. Paresthesia. Pero alam nyo po, pag pinag-usapan natin yung mainit ang paa, maaring hindi lang yung mainit ang paa ang problema, kundi yung tinutusok-tusok, parang pinapardible, parang may gumagapang na langgam, nangangapal, namamanhid. Lahat po yan ay sama-sama na tinatawag na paresthesia. So, ano ba muna ibig sabihin nitong paresthesia? Ito po. Ang paresthesia po refers to a burning or prickling sensation that usually felt in the hands, arms, legs, or feet, but can also occur in other parts of the body. Sa madaling salita, hindi lang po paa ang pinag-uusapan natin. Pwede ang kamay, braso, binti o legs, at ang paa. Okay. Ngayon, pag sinabi pong ganito na ito ba'y sakit? Yung mismong paresthesia ay hindi po yung sakit. Yan ay description po nung nararamdaman ng isang tao. Lahat naman po tayo ay maaaring nagkaroon na ng ganito, no? Mga panandalian lang. Halimbawa, kung kayo po ay nasa isang posisyon, natulog ka hanggang sa nagising ka ng umaga, the same ang position mo, o kaya naka-4 ka matagal, o kaya nakataas yung paa nyo ng matagal. Maya-maya maramdaman nyo ba, sandali, ba't parang namamanhid, parang mainit yung talampakan ko, pero maya-maya nawawala. Kumbaga, sabi ko nga sa pasyente ko, konting pagpag lang, mamaya nawala na yan. Ibig sabihin, kung namamanhid yung kamay, parang kinukuryente, gumanyan-ganyan ka lang, pag gising nyo sa umaga, lalo na kung meron kayong ganyan nararamdaman, mapapansin nyo mawala na. So, ang tawag dyan, temporary lang o panandalian lang, di ba? Pero kung napansin nyo na continuous na, yung tipong tuloy-tuloy, wala nang araw na guminhawa, pagkatapos may mga risk factor tayo na pwedeng magdulot nito, kailangan natin alamin. Kailangan tayong pumunta sa doktor, masuri maigi, dahil maagapan to kung nag-umpisa pa lang. Ang problema, pag pumunta kasi ang mga pasyente sa doktor, kadalasan, yung tipong malala na. Pag tinanong mo, kailan pa nag-umpisa yan? Mga 1 taon na, 2 taon na, 5 taon na. Usually, pag ganun po, ang tawag natin chronic na. O kaya, maaring permanente na ang problema. So, gusto ko, pakinggan yung maiging paliwanag ko, hihimay-himayin natin, sino ba yung mga posibleng magkaroon ng ganitong problema? Ano po yung mga posibleng sakit na pwedeng magdulot nito? Ano yung mga pwedeng remedyo, gamot, o kaya mga tulong pang sarili? Yan ang ating didiscuss. Okay. So, unahin natin sa tinatawag na symptoms. Symptoms of paresthesia. So, ano ba yung sinasabing symptoms? Pag sinabing mong symptoms, yung nararamdaman ng isang pasyente. Pag sinabing signs, mga senyales yan na nakikita ng doktor. Pero pag symptoms, yung nararamdaman nyo. So ito po, iisa-isahin ko po At makinig kayo, baka nararamdaman nyo yan, alam nyo na kung ano dapat natin gawin. So, symptoms of paresthesia. Number 1, pwede mangyari to maski anong parte ng inyong katawan, pero madalas mangyari sa kamay, pwede mangyari sa braso, sa binti, o kaya hita, at sa paa. Kung sa kamay, kadalasan may istorya ng mga tinatawag na carpal tunnel syndrome. Yung may naipit dun sa daanan ng median nerve na tinatawag. So yan yung carpal tunnel, yung tipo may pinihit ka, nabigla yung pagpihit mo. Mga ilang linggo parang nakakaramdam ka ng ground. Kadalasan, ang nararamdaman mong ground o pamamanhid nandun sa thumb, hinlalaki, hintuturo, tsaka dun sa middle finger o hinlalato yata tawag nyo doon. Okay. Ngayon, ang symptoms yan ay
tingling, parang pinapardible, parang tinutusok-tusok, kaya pins and needles. Numbness, parang alam nyo bang humawak ka ng yelo na medyo napatagal ng konti? Yan, numb. Then burning sensation. Saka may tinatawag na formication. Pag sinabing formication, feeling mo may gumagapang na langgam sa ilalim ng balat nyo. Ngayon, yung salitang formication, para sa kalaman nyo rin, galing sa salitang Latin na formica. Ang ibig sabihin ng formica, hindi po yung formica na linalagay nyo sa sambayan, sa pader o kung saan-saan, no? Yung formica po, sa salitang Latin, yan po ibig sabihin ant o kaya langgam. Yan. Ngayon, ang tanong, Dok, nakakaramdam ako nito. Ibig sabihin, meron na akong paresthesia? Yes. Pero, tulad ng sinabi ko, pwedeng temporary, pwede namang chronic o permanente na. So, ang tanong, sino yung mga may risk na magkaroon ng paresthesia? Maski na sino pwede. Pero kadalasan, temporary lang. Pero habang nagkakaedad po kayo, mas mataas ang tsansa na magkaroon kayo nito, lalo na kung meron kayong radiculopathy. Ngayon, pag-uusapan natin ngayon kung ano yung mga radiculopathy, neuropathy. Ipapaliwanag ko yan mamaya. Pero, isa-isayin natin yung mga risk. Ibig sabihin, sino ang pwede magkaroon ng ganitong problema? Number 1, yung mga may ginagawa silang paulit-ulit na pagkilos. Halimbawa, mananahi. O, ano ba mga ulit-ulit? Repetitive movements. Okay, nagtatrabaho sa kusina, tagabukas ka ng mga malalaking garapon. Yan, pwede ka magkaroon ng carpal tunnel. So, alam nyo na po yan, yung mga paulit-ulit na ginawa. Mananahi, yung nasa mga humahawak na mga machinery, at marami pang iba. Mga heavy drinker, so yung mga tumador. Yung mga kumakain na mga poor diet, yung mahilig kumain ng junk foods, mga dilata, mga maraming preservative, food coloring at kung ano-ano pa, na pwedeng humantong sa pagbagsak ng inyong bitamina sa katawan, lalong-lalo na po yung tinatawag na vitamin B12, cyanocobalamin, saka yung folate or folic acid. Yang dalawang yan na membro ng vitamin B complex ay mahalaga para ang ating nerve ay matibay. Kung kayo po'y may diabetes, mapa type 1, yung nagtuturok na ng insulin, o kaya type 2, yung mga hindi nagtuturok ng insulin. O kaya may mga autoimmune condition kayo, tulad ng rheumatoid arthritis at iba pa. At meron kayong neurological condition, multiple sclerosis, kung saan yung inyong balat yung bumabalot sa spinal cord ay unti-unting nababalatan sa anumang dahilan. So, yan yung mga risk factor. Ngayon, kung kayo po ay nakaramdam ng pamamanhid, ang unang tanong ng doktor kadalasan, kailan kayo huli nagpa-check ng sugar? Kasi kadalasan, yung mataas na blood sugar o pagkakaroon ng diabetes, ang unang-una na pwedeng dahilan ng tinatawag na neuropathy na isang uri ng paresthesia. Yan. So, tandaan niyo yan, ha? Kaya ng unang tanong, ang mataas bang sugar niyo? Ngayon, very important na malaman niyo kung kayo po ay may paresthesia, kung chronic, ibig sabihin matagal na, may kasama ng pong kirot, pain, o tinatawag na stabbing pain. Ito yung parang sinasaksak yung sakit, parang tinutusok, sinasaksak, ganon. At kung ito'y nasa may bandang paa nyo, kung maglakad kayo, parang feeling mo, hindi mo nararamdaman yung iyong paa. Clumsy ka maglakad at hirap ka maglakad. Yan, tandaan nyo po yan. Ngayon, what are the causes? Importante malaman natin ngayon, ano ang mga posibleng dahilan. Bagamat hindi natin maturo minsan kung ano yung pinaka-dahilan nito, kaya sabi nga rito, not always possible to determine the cause, na-identify yan sa temporary or chronic. Pag sinabing temporary, tulad ng sinabi ko kanina, yung maling positioning nyo, o kaya yung posture, yung pag-upo nyo, madalas kayo naka-slouch, so pag tayo nyo yan, namamanhid na yung puwet nyo, minsan hanggang binti. Okay? Kung chronic naman, kadalasan may nerve damage na. Ngayon, bakit mahalagang pag-usapan itong temporary o kaya yung chronic? Kasi doon sa salitang nerve damage, medyo mas mahirap na nating i-reverse
o ayusin pa yung problema. So, ngayon, pag sinabing temporary, ano yung kadalasan na dahilan? Yung number 1 na dahilan, ito po ang number 1 na dahilan. Yung mga natutulog na ginagamit ang inyong kamay o kaya ang inyong braso bilang unan. Yan. Meron ba sa inyong ganyan? Kung natutulog, ganyan. Tapos pagising sa umaga, manhid na manhid, minsan may tumutusok sa pakiramdam nyo sa mga daliri. Yan, sleeping on your hand ang tawag dyan. O kaya yung mga mahilig mag-D4, nakaupunan ng D4 na medyo matagal. Usually, pag umaabot ka na ng mga more than 10 minutes na naka-D4, lalo na may edad, malaking chance rin na magkaroon ka ng mga paghina ng pagdaloy ng dugo nyo. Bukod doon, nagkakaroon kayo ng pagkaipit ng nerves. So, yung mga nerves, yung mga parang kuryente ng inyong katawan ay maaaring naipit, panandalian. So, ang tawag doon, pinch nerve. Okay. So, pag sinabi naman natin chronic, eto na, mabigat. Pag sinabing chronic, may nerve damage. Yung kanina sinabi ko, naipit, panandalian lang, maaaring natanggal lang sa pagkaipit, balik na sa normal. Pero dito po sa nerve damage, sa salita pa lang damage, di ba? Alam nyo na ibig sabihin. Ngayon, may dalawang type of nerve damage. Mahalagang intindihin nyo po ito, yung tinatawag na radiculopathy saka neuropathy. Madalas natin marinig pag diabetic, di ba? Madalas sinasabi diabetic neuropathy. Hindi nyo naririnig yung salitang diabetic radiculopathy, neuropathy. Ngayon, Doc, anong difference ng dalawang yan? Magandang pag-usapan to kasi pag alam nyo po itong dalawang to, malalaman nyo ngayon kung anong dahilan bakit kayo nagkakaroon ng paresthesia. So, unahin natin doon sa radiculopathy. Ito po. Pag sinabing radiculopathy, yung mismong main root ng inyong ugat, yung pinakaugat, kumbaga sa puno, yung pinakaugat na nakabaon doon sa lupa, ang may problema. So, pag naipit yung kumbaga sa puno, naipit yung mismong ugat doon sa baba, yung pinaka nasa lupa, maski diligan mo ng diligan, hindi magiging mabunga yung puno, di ba? Parang ganon. So, may nerve compression o kaya irritated or inflamed. Namamaga mismo yung pinakaugat. So, dyan sa nakikita nyo pong illustration, di ba, nakita nyo mapulang-mapula po yung bandang kaliwa, di ba? Pero ang problema niya, nanggagaling po doon sa kanyang batok, doon sa tinatawag na cervical spine. So, pag sinabi palang radiculopathy, ang pinag-uusapan natin, yung pinaka-root, yung pinaka-puno, na yung pinakasan ng galing yung ugat. So, kung dyan, ang nagsusupply dyan sa inyong braso, halimbawa sa kaliwa, ang nagsusupply dyan na energy or yung electric ay galing po dun sa inyong batok. So, pinag-uusapan dito, problema dun sa cervical spine. O yan. So, at least, ngayon, ano yung mga posibleng dahilan kung meron kayong radiculopathy? Anong dahilan? Bakit? Kasi ito po ang nangyayari. Ano bang causes ng radiculopathy? Number 1, herniated disc. Number 2, narrowing of the canal, yung spinal canal. Number 3, any mass or any bukol o tumor na tumubo dyan sa inyong spinal cord na maari nagbibigay ng pressure or compression sa nerves. Ngayon, yan nung nababasa nyo, yan po yung tatlong pangkaraniwan na dahilan ng radiculopathy. So, para mas maintindihan nyo po, papakita ko po sa inyo mga images. Number 1, herniated disc. So, pag sinabi natin herniated disc, ganito po yan. Imagine nyo po na ito yung buto nyo sa lumbar area o yung pinakabuto nyo sa lower back, yung papuntang puwet. Yung nakalagay dyan, lumbar disc herniation. Pag sinabing herniation, parang nawala siya sa kanyang tamang posisyon o pwesto. So, dito ho, pwede nyo sabihin nagkaroon ng slip disc kung saan lumabas ng konti. Yung pong nakikita nyo ngayon na lumbar disc na lumabas o lumihis, naiipit niya yung kulay dilaw. Yung kulay dilaw, yan po yung nerve na nagsusupply ng kuryente papunta sa inyong mga binti. So, ang tawag doon sa naipit na yon, nerve compression or nerve root compression. Ngayon, pag pinag-usapan naman natin yung kanina na narrowing of the canal, ito naman ang itsura. So, meron pong tinatawag na normal spinal canal kung saan dumadaan ang spinal cord. At sa gilid nito,
nandun po yung tinatawag na nerve root o mga ugat. So pag sinabi natin narrowing of the canal of the spinal cord, ang tawag doon spinal stenosis. Anong dahilan bakit dumilit yung butong yan? Number 1, pwedeng edad. Number 2, pwede nagkaroon ka ng trauma, nahulog ka, tumama ang likod mo, o hinataw ka sa may bandang likod nyo, at naapektuhan yung buto. Ngayon, pag lumiit yung kanal na yan, parang naiipit niya ngayon yung nerve. So, nagkakaroon ka rin ng nerve compression. And yung pangatlo, yung sinabi ko tungkol sa any mass compressing the nerves, any bukol na tumubo dun sa ating spinal cord, ito po mangyayari. Impinge nerve. So, na-impinge yung nerve nyo dahil sa may tumubong bukol mismo dun sa inyong likod. So, spinal tumor ang tawag yan. All of this, mula dun sa sinabi kong herniated lumbar disc, dun sa tinatawag na stenosis, at yung impinged nerve or pinched nerve na ipit na ugat dahil sa spinal tumor, lahat po yan ay maaring dumaan sa surgery para magkaroon ng talagang magandang improvement o para maging komportable ang pasyente. Yan. So ngayon, huwag tayong magtaka, bakit, Doc, uminom kami ng gamot, bakit hindi nawawala, hindi nagbabago? Kasi kung ganito mga kondisyon, maaring hindi talaga makaramdam ng ginhawa sa mga iniinom na gamot. Ngayon, ano yung mga risk factor? Bakit nagkakaroon kayo ng pagkaipit ng inyong nerves? Ito mga posibleng risk factor. Nalaman na mas common ang mga naipitan ng ugat sa mga babae kaysa sa lalaki. Gender, number 1. Number 2, obesity. Kung kayo po'y overweight ng higit 20% dun sa ideal na timbang nyo. Iba po yung overweight, iba naman po yung obesity. Ang obesity, lampas ka ng 20% dun sa pinaka-ideal weight ninyo. Pregnancy, alam naman natin lahat, pag ang babae buntis, nagdadagdag ng bigat yan o pressure sa kanyang likod. So, posible magkaroon din ng pagkaipit ng kanyang mga ugat sa kanyang lower back. Thyroid disease, diabetes, rheumatoid arthritis, prolonged bed rest. So, ito yung mga nagkasakit ng matagal silang nakahiga. Pwede rin magkaroon ng problema sa mga nerves at overuse. Overuse, nandyan na po yung may iba nagbubuhat ng mabigat o kaya yung iba naman panay ang gym, yung iba naman ang trabaho palaging nagbubuhat. Posible po na magkaroon din tayo ng mga naiipitan na ugat. Hindi lang ng buto sa likod, kundi yung buto natin sa wrist, yung buto natin sa siko o kaya sa tuhod at saan pa. So yan po yung mga tinatawag nating increase ang risk factor na magkaroon kayo ng pagkaipit ng inyong nerve. Ngayon, punta po tayo dun sa tinatawag na cervical spine. So, yung pinaka-common naman na radiculopathy ay yung cervical saka yung tinatawag na lumbar. So, kung mapapansin nyo po dyan sa nakikita nyo, batok niya saka yung lower back hawak niya, no? Yan yung dalawang lugar na kadalasang pinagmumulan ng radiculopathy. So, pag sinabing radiculopathy, yung pinanggalingan o yung pinakaugat niya mismo dun sa spinal column na naiipit. Pero pag sinabing neuropathy, pwede ka magkaroon ng neuropathy, nerve problem. Halimbawa, nasugatan ka, naghihiwa ka ng sibuyas, nahiwa mo yung daliri mo. Hindi maiwasan, may mga nerve dyan na nahiwa mo rin. So, yung mismong nahiwa mo, nakakaramdam ka na nung gumaling to, palagi namamanhid. Parang may tumutusok-tusok. Dahil nagkaroon ka ng injury dun sa mismong nerve, dun sa inyong kamay. So, hindi radiculopathy ang tawag dyan kasi hindi siya nanggaling dun sa pinakaugat. Galing siya dun sa pinakadulo. So, it's a nerve damage na kadalasan nakikita sa diabetic. So, pag sinabing cervical radiculopathy at lumbar radiculopathy, dapat maintindihan nyo maigi to dahil minsan, yung mga daing ninyo ay connected pala dito sa mga butong na banggit ko. So, pag lumbar radiculopathy, kadalasan, bukod sa masakit ng likod, lower back, sumasakit ang likod ng puwet na parang may matalas na na parang gumuguhit sa puwet hanggang papuntang binti. Bakit? Naapektuhan yung tinatawag na sciatic nerve. So, pag naapektuhan yung sciatic nerve, ang tawag niyo sciatica. So, yung salitang sciatica ay pagsakit, pamamaga, pagkaipit, pagkirot ng inyong sciatic nerve. So,
Ang sciatica at saka lumbar radiculopathy, halos pareho po yan. So, importanteng malaman yan. Bakit? Marami magdadaing, Doc, may sciatica ako. Sabi ko, masakit ba yung lower back mo? Hindi naman eh. Pero, yung naiipit na nerve ang nagbibigay ng kirot doon sa kanyang puwet. Sciatic nerve pain ang tawag. So, when radiculopathy occurs in the lower back, also known as lumbar radiculopathy, yan po yung tinatawag yung sciatica. Yung mismong nerve root ang naipit na tinatawag na sciatic nerve ang involved. Yan. So, ano yung mga pwedeng maramdaman? So, ito po, lumbar radiculopathy or sciatica. Symptoms, ang tawag nyo sciatic nerve pain. May pangihina ng inyong mga binte, mga legs. May paresthesia, numbness, burning, tingling, at minsan, cold sensation. Okay. Pero madalas ko marinig sa pasyente, yung mainit na masakit, na parang tinutusok-tusok, na nangangapal, at nawawalan ng lakas. Yan. Pag cervical radiculopathy naman, cervical, so pinag-uusapan natin yung buto sa batok, ang mga symptoms ng cervical spondylosis ay pareho po ng cervical radiculopathy. So pag nakarinig kayo ng cervical spondylosis, ibig sabihin yan, arthritis sa buto nyo sa batok. Ito po ang mararamdaman. Chronic neck pain, palagi masakit ang leg, umaabot hanggang braso, may pangihina, walang grip, parang nahirapan ka humawak ng mga bagay-bagay, at may pangangapal, pamamanhid, mahapdi, tinutusok-tusok sa upper extremities. So ang problema nandun sa batok, pero ang nararamdaman nyo, more on the kamay, kadalasan. So ngayon, balikan natin yung neuropathy. So pinaliwanag ko, radiculopathy, yung pinaka-ugat, pinag-uusapan, yung pinaka-root na naiipit sa inyong spinal column. Pag neuropathy, chronic nerve damage. The most common cause of neuropathy is hyperglycemia o kaya high blood sugar. So lahat ng mga nakikinig na diabetic ngayon, kung kayo po'y wala pang nararamdaman na ganito, since sinabi ko na ang high blood sugar ang dahilan, by just controlling your blood sugar, chances hindi kayo magkakaroon ng ganitong problema. So, hindi lahat ng diabetic ay magkakaroon ng neuropathy. Pero pag hindi nyo binantayan ang blood sugar nyo, palaging mataas yan, pwede po kayo magkaroon ng nerve damage. At tandaan nyo sinabi ko, pwedeng maging permanente na maski anong gamot, walang makaibsan ng sakit o kirot. Okay. So, bukod sa pagkakaroon ng hyperglycemia or diabetes, napakarami pang dahilan ng neuropathy. Hindi na natin madidiscuss lahat isa-isa, pero gusto ko lang ipaalam sa inyo na ito po ang mga iba. Neuropathy, pwedeng due to trauma. Yung nabanggit ko kanina, naghihiwa ng sibuyas. So, repetitive movement or injury, autoimmune disorder or disease tulad ng rheumatoid arthritis, neurological diseases, nabanggit ko yung multiple sclerosis kung saan nababalatan ng inyong spinal cord, kidney disease, liver disease, nagkaroon ng stroke, pwede rin merong neuropathy. Tumor in the brain o kaya sa nerve na nabanggit natin sa spinal cord. Bone marrow or connective tissue disorder. Hypothyroidism, deficiency of vitamin B1, B6, B12, vitamin E, pati niacin. Getting too much vitamin D, masama rin. Kaya yung mga uminom ng sobra-sobrang vitamin D, pwede po magkaroon ng neuropathy. Even yung mga certain medication tulad ng gamot sa tuberculosis. Isa sa gamot sa tuberculosis, yung isoniazid, nagkukos ng panandalian na pamamanhid. Mga gamot na ginagamit sa chemotherapy, so yung mga nagtitake ng gamot oral o kaya yung mga radiation or mga IV na chemotherapy drugs, maaaring panandalian magkaroon ng neuropathy. Toxic substances, mga exposure nyo sa mga chemicals, mga heavy metals, pwede magkaroon ng neuropathy. So napakarami, di ba? So, pag nagpunta kayo sa doktor at nagkaroon ng pamamanhid, maraming dahilan. Hindi lang po, magtake ka lang ng vitamin B. Bagamat ang vitamin B mahalaga, marami pang dahilan na dapat natin bigyan ng pansin. Okay? So far, okay bang paliwanag ko? Kung naintindihan nyo po, nagustuhan nyo, mag-thumbs up naman kayo dyan at mag-subscribe, ha? Okay? Kung gusto nyo lang, kung ayaw nyo, na sa inyo po. So, ngayon ang tanong, paano nalalaman na may paresthesia ang isang tao? So, how is it diagnosed? Ito po. Unang-una,
Yung medical history ng pasyente mahalaga. Kailangan alam ninyo yung kailan nagsimula, ano yung mga ibang sakit nyo, family history nyo, dapat alam nyo rin, may lahi ba kayo ng mga ganito, physical examination ng doktor, imaging test like X-ray, CT scan, or MRI, maaaring ipagawa lahat yan ng doktor nyo. Ngayon, may mga espesyalista sa mga ganitong kondisyon, ang pupuntahan nyo, neurologist. Yung tumitingin din po yan sa mga stroke patient. Mga orthopedic surgeon, pupuntahan nyo rin, at yung mga endocrinologist para naman sa inyong blood sugar or ibang hormonal problems. So bukod doon, maaaring yung mga neurologist o ibang doktor mag-advise sa inyo ng mga diagnostic test tulad ng nerve conduction study. So may mga test na tinitingnan yung kumbaga electricity ng inyong nerves and muscle, no? Electromyography. So ito mga ito, ina-advise yan ng mga doktor sa pasyente na gawin para ma-identify lang kung saan nagmumula ang problema. Then, what is the treatment for paresthesia? Very specific. Treatment depends on the cause of the paresthesia. Ano bang dahilan mo na? Kasi kung halimbawa, diabetes ang dahilan, kailangan makontrol lang inyong blood sugar. Hindi lang ng gamot, siyempre exercise, diet at iba pa. Kasi, minsan, hinahanap natin yung solusyon doon sa daing ng pasyente. Dok, namamanhid, anong gamot? Hindi po ganun ang gamutan pagdating sa paresthesia. Alamin yung dahilan, bakit nagkaroon ng ganun, dahil yun ang dapat natin bigyan ng pansin. So, kung gusto natin i-treat ito, dapat eliminate natin yung pinakadahilan. Then, sa drug treatments, ang purpose ng drug treatments, bukod dun sa gagamutin mo yung specific health concern ninyo, may mga gamot na binibigay na maaaring makatulong. Kung makirot, binibigyan ng anti-inflammatory drugs, aspirin, ibuprofen, celecoxib, tramadol, lahat ito pwede makatulong. Antidepressant, pero ang antidepressant na amitriptyline ay pwede rin po yan sa mga pain. Opium derivatives, no? Ito kailangan makita ng doktor dahil hindi ito nabibili over the counter, no? Yung mga codeine na tinatawag. Immunosuppressants tulad ng steroids, binibigay din para sa inflammation o pamamaga ng mga nerves. Intravenous gamma globulin o yung mga immunoglobulin na tinatawag na pinapadaan sa suwero. Anticonvulsant, gabapentin, saka pregabalin, no? And antiviral drugs kung ito ay due to infection tulad ng shingles. So, maraming klase yan. So, dapat makita ng doktor para maresetahan kung ano man nababagay sa inyo base sa kanyang evaluation. So, Doc, meron ba talagang treatment na pwedeng gawin? Siyempre, kailangan mo mag-rest. Maglagay ng bracing. Kung for example, may carpal tunnel ka, masakit yung kamay mo, dapat may mga ginagamit kang brace or support, no? Physical therapy, makakatulong. Medication, yung mga nabanggit ko, or even surgery. Dun sa mga kailangan talagang ayusin yung pagkaipit. Okay. Other therapies, may physiotherapy, ito yung para ma-improve yung function nyo. Acupuncture, maaaring makatulong, mabawasan ng pain. Nutritional therapy, aromatic oil, yung mga pinapahid nyo maaaring makatulong, and topical ointments and cream. So, pwede makatulong yung mga yan. Pero tandaan nyo, pinaka-importante, prevention. So, when we talk about prevention, ito po ang mga mahalaga. Bagamat hindi lahat ng mga naipit na mga nerves ay kaya natin maiwasan, may mga bagay na pwedeng gawin yung tao para ma-minimize yung pagkakaroon ng ganitong risk. So, ano yung pwede nyong gawin? Maintain nyo po ang good posture. Siyempre, body positioning sa pagtulog nyo, paghiga, pag-upo nyo. Yung mga D4, siguro, lelesen na natin yan. No? Kung upo ka, medyo umupo na maayos at tama. Avoid natin yung mga injury, lalo na sa pagbubuhat ng mabibigat. Yan ang kadalasan na nagiging problema sa buto sa likod, bukod sa nagkakaedad. Siyempre, hindi naman natin maiiwasan ng pag-edad, di ba? So, dapat meron tayong mga panangga. Iwasan o limitahan. Sa bagay, hindi mo maiwasan yan. Magbukas ng mga garapon na maaaring makasakit, magbuhat, no? So, limit lang natin yung mga repetitive movements, or at least mag-take tayo ng mga break. Hindi yung tuloy-tuloy ang mga trabaho natin. Dahil pag na-overuse naman, pwedeng magkaroon din tayo ng mga pagkaipit ng mga nerve. Another prevention is also weight reduction or maintain ng
healthy weight. And please make sure na magkaroon kayo ng regular exercise. Importante po yan. So ngayon ang outlook. Anong outlook ngayon? Ano bang pwede mangyari? Once na meron kayo, maaaring makatulong yung mga pinayo ko na preventive measure o kaya yung mga paano matulungan yung sarili nyo, gawin nyo yung mga bagay. Yung mag-apply ng cold compress, warm compress, maaaring makatulong din. Sinasabi ko sa mga pasyente ko, Dok, kailan mo ba gagamitin yung cold? Kailan yung hot? Usually, ang cold, pag nagkaroon ka ng injury on the first 48 hours, cold muna. Tapos, pagkalampas na ng 2 araw, warm na. Sa mga arthritis naman, maaring mas nagiginawaan sila sa hot o kaya cold, depende sa tao. Pero kung nakakaramdam ka ng burning sensation, yung hot feet, syempre cold dapat. Kung nakaramdam ka naman ng cold feet, dapat hot naman. So, depende, no? So, dapat sundin niyo po yan. Okay? So, sana nakatulong po ang aking paliwanag, no? At, lagi ko sinasabi, kung nagustuhan niyo po yung aking paliwanag, please, i-share niyo naman po. Dapat i-share niyo, huwag tayong maging maramot sa kaalaman. Dahil kung gano'n, bakit pa ako magle-lecture? Gusto kong i-share yung aking nalalaman, aking nababasa, binabahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan niyo, huwag niyo namang kalimutan. Ito lang request ko. Thumbs up naman dyan. Tapos mag-comment kayo kung ano mga gusto nyong, kung gusto nyong i-lecture ko sa susunod. Okay? Thumbs up, tapos mag-subscribe. Huwag nyong kalimutan po na i-click din ang notification bell para updated po kayo. Okay? Ako po si Dr. Gary C. Ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!